Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta ang 2023 nyo? Masaklap ba? Well, mayroong 2024 Mayroong 2024. Alam nyo, pag napunta kayo sa social media, makikita nyo ang daming greetings. Di ba? Family greetings, greeting ng mga batches, mga kaklase. Marami. Year-end greetings. May makikita rin tayong recap, mga pictures, recap ng 2023. Mayroong nagpo-post ng ganon. Mayroon namang mga display ng fireworks na may music. Mayroong ganon. Pero para sa akin, isang interesting na bagay sa social media ngayon ay ang tinatawag na predictions. Di ba mayroon? Makikita nyo. Mayroong sinasabi na, ikaw, blah, 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 magkakajowa ka this 2024, AFAM. Di ba? May ganon. Siguro nakikita nyo rin. Ikaw magkakaanak ka, magkakatrabaho ka, yayaman ka, mananalo ka sa loto. Predictions. Gusto niyong malaman kung ano yung prediction sa akin? Ha? Wala. Wala akong predictions. I don't know, di ko alam at ayaw ko ring alamin. Alam niyo kung bakit? Baka ma-frustrate lang tayo, di ba? Hindi naman magkatotoo. As we start 2024, we say thank you sa 2023. Panginoon, maraming salamat sa taong 2023. And for the year 2024, we ask Him to guide us by slight. Panginoon, giyahan niyo po kami. Gabayan po ninyo kami ngayong taong ito. Alam niyo po, sa ating pagbasa ngayon, 3 bagay po ang binibigyang diin. Pinapaalala sa atin bilang mga Kristiyano. Una, sa first reading, narinig natin ang isang blessing. Blessing ng Panginoon. God is blessing us. Alam niyo po ang salitang blessing? Galing siya sa Latin na salita na benedicere. Dalawang salita, bene means good or well. Dicere. Sige nga, kung anong dicere? Diction. The word diction is from the word dicere. To speak well of. Blessing, ganun yon. So when God is blessing us, God is speaking well of us. Ano ang blessing dito? Sabi dito sa first reading, pagpalain ka nawa ni Yahweh at ingatan. Pagningningin ni Yahweh ang kanyang mukha sa iyo at magmagandang loob sa iyo. Bigyan ka nawa na ng kapayapaan. It's a blessing. Anong gusto nyo? Prediction o blessing? Siyempre, blessing, di ba? God is blessing us this year as we start 2024. He is blessing all of us. Kaya ayaw ko ng predictions eh. Mas gusto ko yung blessing. Yung blessing. God is blessing us. All of us. Lahat tayo. That's the first thing that we should remember. Secondly, sa second reading, sabi ni Saint Paul, tayong lahat po ay anak ng Diyos. Hindi alipin. Tayo ay anak ng Diyos. Ibig po sabihin, mayroon tayong ugnayan sa Diyos. At tinatawag natin siyang Ama. Father. Ama. Alam niyo po ba kung anong tungkulin ng Ama? Well, sa buhay natin, provider, protector, ganun din naman sa Diyos.
mababasa natin sa ibang part ng mabuting balita sa salita ng Diyos. Sabi niya, kahit nga tanim dinadamitan ko ibon pinapakain ko. Kayo pa kaya na mga anak ko? 'Di ba? So what's to worry? Wala dapat, 'di ba? He does not only provide us. Ang Diyos po ay hindi lang po Ama, hindi lang po provider. He also protects us. 'Di ba? Sa panalangin Ama namin, nandyan to. Protect us, O Lord. Ano po ang mensahe? Well, God is telling us, do not worry, trust me. Ganun lang yun. Do not worry, trust me. Pero hindi niya sinabi na, do not work, ha? Hindi niya sinabi dito na do not work. He's telling us, do not trust. Trust me, do not worry. Yan ang sinasabi niya. Ibig sabihin po, magtratrabaho pa rin po tayo at kailangang magdasal pa rin tayo. On a daily basis, di ba? Sa Ama namin, daily basis yon. Dapat humihingi tayo sa ating Ama. So that's the second thing. We have a Father. First reading, He is blessing us. Second reading, Paul is reminding us, mayroon tayong Ama. May nag-aalaga sa atin. Pangatlo, para ipakitang mahal niya nga talaga tayo, makikita natin sa gospel na ang Diyos po ay hindi lamang po provider, hindi lamang po siya protector, nananahan po siya sa atin. Emmanuel, God is with us. Hindi lang po nananahan, patuloy niya tayong inililigtas through Jesus until today. Hanggang ngayon. Pangalang Jesus, God saves. God saves. Ayon sa isang aklat, Sacrosanctum Concilium number 7, nakasaad doon, to accomplish so great a work, Christ is always present in His church, especially in her liturgical celebrations. Sa ating mga selebrasyon, present po ang Diyos. Tatlong bagay. And it's good to know, it's very consoling to know, na una, as we start our year, God is blessing us. Binabasbasan po tayo ng Panginoon. And that He is our Father. Mayroon tayong ugnayan sa Diyos, hindi tayo pababayaan. And that He is not distant. Hindi siya malayo. Nananahan siya sa atin. Kasama siya natin. Kasama. To close, alam nyo, I would like to close my homily with a story. And this is a personal experience na naranasan ko. One time, papunta ako sa isang barangay para magmisa. Early morning, I think it was mga 6:30 or 6 o'clock in the morning. Nung papunta ako, may nadaanan akong nanay. Tapos, hawak-hawak niya yung kamay ng kanyang anak. I think mga 7 years old or 8. Siguro mga grade 1 or grade 2. So, huminto ako ngayon. Nakamotor ako Sabi ko, Nay, saan kayo pupunta? Sabi ng nanay, Father, hatid ko po ang anak ko sa school. Good morning po, Father. Hatid ko po ang anak ko sa school. Alam niyo, ako'y namangha. And I realized na ganun pala kalalim ang pagmamahal ng isang ina. Well, there's nothing ordinary or extraordinary about a mother na inihahatid yung kanyang anak sa paaralan. Pero itong nanay na ito ay kakaiba. Alam niyo kung bakit? Dahil 100% po siya ay
bulag. At ihahatid niya ang kanyang anak sa school. Ganun magmahal ang nanay. Kwento ko po to sa inyo dahil ngayong 2024, as we start the year, mayroon tayong mahal na ina na patuloy na gagabay sa atin sa buong taon sa ating buhay. Enjoy your journey 2024. Happy New Year po sa inyong lahat.